Maganda araw Pilipinas, maganda araw mga kapantalan. Ngayon ang panahon ng paggunita natin sa mga namayapa nating mahal sa buhay. Ako si Nisa Monte, samahan niyo po kami sa balitaan sa Pantalan. Sa loob ng 30 minuto, hatid sa inyo ang mga kaganapang ating nakalap sa loob at labas ng Pantalan. Simulan na natin ang balitaan. Para sa unang balita, Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago nagsagawa ng surprise inspection sa Batangas Port na isa sa mga dinadagsa ng mga pasahero ngayong peak season. Binisita ang bawat pasilidad ng Port Terminal Building mula food stall, comfort room, charging station, CCTV room, X-ray baggage machine at iba pa upang masiguro na komportable ang mga kababayan nating uuwi sa kanilang probinsya ngayong Undas 2023. Si Paulo Salamatin para sa detalye. Nagsagawa ng surprise inspection sa Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago noong ika-26 ng Oktubre ngayong taon sa Port of Batangas Passenger Terminal Building upang masiguro ang maayos na operasyon ng isa sa mga pantalan na inaasahang dadagsain ng mga pasaherong magsisiuwian ngayong eleksyon at undas. Base sa tala ng PPA, inaasahang dadagsain ng mahigit 1.4 milyon na mga pasahero ang mga pantalan sa buong bansa magmula ngayong araw hanggang ika-5 ng Nobyembre ngayong taon. Ayon kay GM Santiago, maliban sa Port of Batangas, preparado na rin ang lahat ng mga pantalan sa buong Pilipinas na kung saan nakahanda na ang mga charging station, water refilling station, prayer room at mga malilinis na palikuran. Inihayag din ni GM Santiago ang implementasyon ng no-leave policy upang makapagbigay ng 100% na serbisyo sa mga kawani ng ahensya na kung saan abala ang mga pantalan ngayong peak season. Inabisuhan din ni GM Santiago mga pasahero na huwag magpapadala sa mga fixers at scalpers na nagtitinda ng mga ticket sa mas mahal na halaga at pati na rin yung mga naniningil ng mga undocumented charges sa labas ng pantalan, partikular na ang additional travel insurance dahil ito'y hindi umano otorisado ng PPA. Pinaalalahanan na rin ni GM Santiago ang lahat ng mga pasahero na mariin muna nilang silipin kung maaari bang ibiyahe ang kanilang mga dalang produkto ng karne at mga manok bago ito dalhin sa mga pantalan para maiwasang makumpiska ng Bureau of Quarantine. Paulo Salamatin para sa PPA TV. Para sa kaugnay na balita, Philippine Ports Authority nakahanda na para sa dagsa ng mga pasahero ngayong long weekend dulot ng barangay at SK election at Undas 2023. Sinisiguro ng PPA ang 25 port management offices ay handa at may sapat na personnel na nakaantabay sa mga pantalan upang umalalay sa mga pangangailangan ng pasahero alinsunod sa direktiba ng no-leave policy na inilabas si PPA General Manager J. Santiago. Ang kumpletong detalye ay babahagi sa atin ni Lucy Valdez. Pinatupad ng Philippine Ports Authority ang no-leave policy mula Oktubre 25 hanggang Nobyembre 8 upang masiguro na buo ang puwersa ng mga kawani sa bawat pantalan. Ito ay bilang paghahanda para sa Undas at Barangay at Sangguniang Kabataan election sa katapusan ng Oktubre hanggang Nobyembre. Sa memorandum na inilabas noong ika-23 ng Oktubre ngayong taon, ipinag-utos ni PPA General Manager J. Santiago na bawal mag-leave ang mga kawani at bahagi ng frontliners ng PPA sa mga panahong ito. Ang hakbang na ito ay bilang bahagi ng pagsisiguro na ang biyahe sa karagatan ay mananatiling ligtas, mabilis at maayos para sa mga pasahero lalo na ngayong barangay at sangguniang kabataan election at undas. Batay sa mga tala ng Philippine Ports Authority, inaasahan na higit sa 1.4 milyong pasahero ang daraan sa mga pantalan ng PPA sa buong Pilipinas mula Oktubre 27 hanggang Nobyembre 5 ngayong taon. Ito ay 6% na mas mataas kaysa noong nakaraang taon, kasama na rito ang pagluwag ng travel requirements kumpara noong panahon ng pandemya, kung saan halos 500,000 lamang ang naitala na pasahero sa parehong panahon noong 2022. Ang mga pantalan sa Iloilo, Batangas, Babac Port sa Davao, Dumangas Port sa Panay Island, at mga pantalan sa Negros Occidental ay inaasahan na may pinakamaraming pasahero. Inaasahan din ng mas maraming pasahero simula ika-28 ng Oktubre batay sa mga nakaraang taon. Upang mapanatili ang kaligtasan, nagtaas ang Philippine Ports Authority ng security alert sa mga pantalan kasama ang mga Port Management Office at mga Port Police.
Mayroon din na 24/7 CCTV monitoring at mga K9 unit sa mga pantalan at kailangan dadaan ang mga pasahero sa mga X-ray machines at body scanners. Ang publiko rin ay pinapayuhang planuhin ang kanilang mga biyahe ng mas maaga at iwasan ang pagdadala ng mga bawal na pagkain at kagamitan sa pantalan. Lucy Valdez para sa PPA TV. Tutukan natin ang iba pang maiinit na balitang pampantalan sa aming pagbabalik. Shout out from Pantalan Head Office Chapter. To all Pantalan members, happy anniversary! Hello to my friends, family, and also my coworkers here in the PMO in Stresa. Shout out to my family, friends, and OPM, PPA, PMO, NCR South, Ma'am Tin, Ma'am Emily, Stat Family, and especially Ma'am Remy. Thank you for guiding us, supporting, always there for me, by my side. Thank you. Dumako naman tayo sa Negros Occidental, Bacolod. Drug-free environment sa pantalan isinusulong ng PMO Negros Occidental, Bacolod, Banago, Bredco na lahat ng mga empleyado at kawani ay sumailalim sa drug test noong 12 ng Oktubre ngayong taon sa Baseport, Banago, Bacolod City. Ito ay upang tiyakin ang isang kapaligiran at lugar ng trabaho na malayo sa iligal na gamot. Si Cara Perdito para sa kabuuang detalye. Sumailalim ang lahat ng kawani ng Port Management Office ng Negros Occidental, Bacolod, Banago, Bredco sa isang random drug testing nito ay ka-20 ng Oktubre 2023 sa Baseport, Banago, Bacolod City upang tiyakin ang isang lugar sa trabaho at kapaligiran na malayo sa paggamit ng anumang iligal na droga. Pinangunahan ni Acting Port Manager Rodel Lagmay ang aktibidad na ito sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency kung saan nasaksihan ito ng mga kinatawan mula sa PPD Head Office na tinulungan ng PMO Negros Occidental Port Police. Pinaalalahanan ng PIDEA ang mga kalahok tungkol sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 bago magsimula ang random drug testing. Ayon sa PPA Memorandum Circular No. 04-2016 o kilala rin bilang Institutionalization of a Drug-Free Workplace in the Philippine Ports Authority, matibay na sumusuporta ang proyektong ito sa pambansang adhikain na ang kapaligiran sa trabaho ay maging malaya sa paggamit ng anumang uri ng iligal na droga upang protektahan ng publiko at itaguyod ang kagalingan ng mga opisyal at kawani nito. Wala namang nagpositibo sa mga kawani at opisyal ng PMO Negros Occidental, Bacolod, Banago, Bredco. Cara Perdito para sa PPA TV. Samantala, ipinagdiwang ng Philippine Ports Authority ang isang masayang Halloween program para sa kanilang mga empleyado at kanilang mga pamilya noong nakaraang Biyernes, Oktubre 27 ngayong taon. Ang programang ito ay isa sa mga taunang tradisyon ng PPA kung saan ang mga empleyado ay binibigyan ng pagkakataon na mag-costume at makilahok sa iba't ibang Halloween-themed games at paligsahan. Ang ibang detalye ay babahagi ni Michelle Cruz. Nagkaroon ng espesyal na Halloween program ang Philippine Ports Authority na tinawag na No Trick, Just Treats upang ipagdiwang ang pista ng mga kaluluwa nitong Biyernes, Oktubre 27 ngayong taon. Ang okasyon na ito ay dinaluhan ng mahigit sa 100 na bata at mga magulang at mga tagapag-alaga nila mula sa buong komunidad ng PPA. Ang okasyon ay naganap sa multipurpose hall at nagkaroon din ng paligsahan sa pagdedekorasyon ang bawat department kung saan ay nagdulot ng katatakutan at katatawanan sa mga bata at matatanda. Nagkaroon din ng espesyal na bahagi si Pepe A, ang mascot ng PPA na nakiisa sa pag-indak sa freeze dance kasama ang game na kabataan habang sumasayaw sa indayog ng tugtog. Ang highlight ng programa ay ang pagbibigay ng mga parangal sa mga batang may pinakamagandang Halloween costume katulad ng Fairy, Spider-Man, Chucky, may nag-ala-Wednesday Addams pa, Mario at Luigi, Princess Belle ng Beauty and the Beast at marami pang iba.
na talaga namang nagpakitang gilas sa pagsusuot ng kani-kanilang mga nakakaaliw at makukulay na kasuotan na nagbigay aliw, palakpakan at papuri mula sa mga magulang at tagapag-alaga. Sa pagtatapos ng programa, binigyang diin ng PPA ang kahalagahan ng pagkakaroon ng masayang pamilya at komunidad. Inanyayahan ang lahat na magpatuloy sa pagdalo sa mga ganitong aktibidad na nagpapalapit sa mga miyembro ng komunidad. Ang Halloween program ng PPA ay hindi lamang nagdulot ng kasiyahan at magandang samahan, kundi pati na rin ng masayang alaala para sa lahat ng mga dumalo. Isang patunay lamang ito na ang PPA ay hindi lamang naglilingkod sa sektor ng transportasyon, kundi pati na rin sa pagpapalapit at pagpapaligaya sa kanilang mga empleyado at mga pamilya nito. Michela Cruz para sa PPA TV. Malaman ang masasarap na kainan habang hinihintay ang inyong biyahe. Tara na at puntahan ang masarap na kainan sa Zamboanga na malapit sa Pantalan. Ano nga ba mga must-try food trip na main course sa Zamboanga? Abangan ang lahat ng yan sa ating pagbabalik. What's the popping word mga pops? Alam niyo ba kung ano ang packaging? First, let's spell it out. One word, P-A-C-K-A-G-I-N-G. Packaging. Ang packaging ay ano ng mga kargamento na inilalagay sa cargo ship, maaaring bilang break bulk o conventional, bulk o containerized. Packaging. That's what's popping! Lavansa Pantalan Season 2 Zamboanga Edition with Pau Pau. Dennis Cafe Part 2. Ayan, pagkatapos ng mga kakanin main dishes naman tayo for today's video. Kakaiba rin ang kanilang mga ulam dito, lalo na yung mga sabaw na kulay itim. Isang malaking kawali nga ang inenda nila para sa episode na to. Alam mo ba, Kara, ang kanilang secret ingredient ay nyog. Lahat ng matitikman natin dito ay may sahog ng nyog. Tama ka dyan, Pao. Ang nasa listahan natin today ay beef kulma, chicken pianggang, utak-utak, chula itum, kangkong in kulma sauce, at cucumber with sambal. Personally, super nagustuhan ko talaga yung chula itum. Talagang naalala ko dito yung papaitan. Pero mas may konting anghang lang siya. Sobrang na-enjoy ko talaga itong Dennis Cafe. Talagang nanunuot yung lasa ng mga pagkain sa bibig mo kapag tinikman mo lahat. Walang tapon, guys. For me, 5/5 spoons siya. At para sa akin, 5 out of 5 spoons lahat ng to. Lalo na itong beef kulma na pinaka-paborito ko sa lahat. At lalong-lalo na itong chula itum na talaga namang parang may kalasa yan siya eh. Pero para sa akin, napakasarap nitong lahat na to. Panalong-panalo. Laugh trip, food trip, at kahit ano pang trip. Siguradong dito, masaya ka na, nabusog ka pa! Bye! At dito po nagwawakas sa makabuluhang talakayan ng mahalagang kaganapan sa loob at labas ng Pantalan. Manatili po tayo ligtas at mag-ingat sa ating biyahe sa mga Pantalan, lalo na ngayong undas. Inaabisuhan po natin ang ating mga kababayan na i-check at i-monitor ang PPA social media accounts para sa oras-oras na updates sa kalagayan ng inyong mga biyahe. Dahil sa PPA, naniniwala tayong ang pagbangon, pag-unlad ay abot-tanaw. Makakaasa po kayong walang patid ang aming pagbibigay serbisyo. Samahan niyo po kami sa ating susunod na balitaan. Ako po si Eunice Samonte at ito ang PPA Ngayon.